So, buhatin ang ating mga Bible sa aklat ni Lucas, Banata 22, mula sa mga talatang 47 hanggang 53. Ganito po ang sinasabi. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananaga na po kami. At tinaga nga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanyang tainga niyon, kanang tainga niya. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag, hayaan ninyo sila. Hinipon niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa mga matatanda ng bayan na naparwang upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang nangangayari. Lord, maraming salamat po for this wonderful day that you have given us. Hindi, Panginoon, sama-sama kami. Salamatan ka, purihin ka, sambahin ka sa Espiritu. At muli ang pagbubulay-bulayan ng iyong mga salita. Hiling po namin ang tulong ng iyong Banal Espiritu. Tayong pagbubulay ng mga salita, umahan na siya pong magturo, ipaunawa, bawat magpapakinggan namin, Panginoon, ay kamagusto sa aming mga puso. At tulong ng iyong Espiritu na kilusin mo ang bawat sa amin. At patuloy, Lord, yung mensahe na aming naririnig ay magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay. Tuloy na itas ka sa aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, ikaw lang ang nalulhati habang kami nagpapatuloy sa ikaw. Salamat po yung sa amin, Jesus. Tayo po ay mga kapwa. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Lucas mula pa ng mga nakaraan. So doon before ng isang Sunday, before ng last Sunday, ay winarningan na ng Panginoon itong mga alagad na nung una nilang paghayo ay maganda yung pagtanggap ng mga tao sa kanila sapagkat popular yung ating Panginoon Kristo at kasama niya sila. Kung kaya gano'n na lamang yung init ng kanilang pagtanggap. At sabi po sa ating pasahe ay hindi sila kinulang sa lahat ng bagay. Diyan sila na walang dadalhin anuman, hindi ka lang pangyabang. At hindi po sila kinulang. Subalit, nung mga susunod na versikulo, ang sabi ng Panginoon ay dalhin nyo na ngayon. Yung kung may bag ka, kung may pera ka, nagkanya ka, dalhin nyo na. Kasi ibang sitwasyon niya ang inyong kakaharapin.
title nun is Be Prepared. Maging handa kayo. No? Sabi ng Panginoon. At may nabanggit pa dong sword. No? At ang pagkakaunawa nila ay literal na sword. Ipagbili nyo ang inyong balabal at bumili kayo ng tabak. Sabi ng Panginoon. At merong dalawa roon na may tabak. Sabi niya, ang dito po, Panginoon, may dalawang tabak. At alam natin, yung isa ay si Pedro ang may tabak. Dahil sa ating pag-aaral ngayon, siya yung tumaga ng slave ng punong saserdote. No? Hindi nila maunawaan yung nais iparating sa kanila ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon is enough. Sila ay nagtungo doon sa bundok ng Olibo at sinama ng Panginoon itong si John, James, and Peter upang siya ay manalangin. Pagkat alam niya yung paparating na temptation. At nang siya ay manalangin ay bago niya iniwan itong tatlong lagat, ay hinabilinan niya na samahan siya sa pananalangin. Iwan niya sila ng isang hagis bato sa kanya. So, hindi yung talagang impwersa mo, pinatong mo lang. Hindi ganun kalayo. No? Kumbaga parang ganun lang bato. At small distance. Subalit, nung balikan sila ng ating Panginoon, sila ay natutulog. Sabi nga, ang panalangin ay siya yung kailangan natin gawin. Subalit, ito ay mahirap natin gawin. Kaya minsan, ay hindi na tayo makapanalangin dahil ang hirap. Nagmamadali sa umaga, inaantok na sa gabi. Yung ibang nananalangin sa gabi, sabi ng Brother Ramil, sa umaga na yung amen. Kasi difficult, no? Ang hirap manalangin. Tingnan niyo yung mga alagad. Sa hirap ng manalangin ay nakatulog sila. No? Sinabihan ng Panginoon. No? So that, sabi niya, will not be enter into temptation. No? Manalangin kayo, sabi ng Panginoon. At muli, nung balikan niya sila, ay natutulog. At pagkatapos dito sa ating pasahe, sabi niya, no? Nagsasalita pa ng ating Panginoong Kristo ay dumating na yung mga lalakip sa Kanya. No? At ang kasama nila ay si Judas. Sabi nga ng aral, yung pangalang Judas ay napakaganda. Ito ay Judah, ibig sabihin ay praise, no? Naging pangit lang nung siya ay nag-Judas. At maging mas pangit pa siya ngayon. Kasi halik ni Judas. Halik ni Judas. No, mga masusumpuan natin dito sa ating pasahe. So yung pong apat na aklat, yung Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John, ay na-record po nila itong incident na ito. Silang apat ay na-record po nila nito. At iba-iba yung kanilang pagkasulat. Ito pong si Matthew ay ni-record niya po what was Jesus' response for his supporter of his who was yielding the sword. Sabi po ng ating Panginoon, put your swords back in place. Jesus said to him, nanaga, for all who draw the swords will die by the swords. Yung nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. At sabi niya, do you think I cannot call on my Father and He will at once put at my disposal more than 12
legions of angels. So 12 legions of angels. Yung pong isang legion, ang sabi ko ay mga 6,000. Kila. So kung 12 yun, 72,000 angels ang kayang ipadala ng Ama kung nanaisin lang ng ating Panginoon. But how then will the scripture be fulfilled that says it must happen in this way? So kung nanaisin na yun, paano matutupad ang sinulat ng kasulatan, nasusulat sa kasulatan na ganito ang mangyayari? Yun po yung bahagi na iamba nitong si Matthew dun sa part ng ating text. At pagkatapos si Mark, ay sinabi po sa ni Mark na yung pong mga disipulo ay nagsitakbuhan nung nakita nilang dumating ang nahuhuli sa Panginoon. At meron daw isang mabagal na nahuli ng soldier at nagpamudlas ay natanggal ng kanyang hindi tayo nga natanggal. Kanyang balabal. Kung kaya tumakbo siya ng bubo. Hiran. Sabi niya, no? Siya ay nagpumiglas out of his linen cloak at naiwan po sa kamay ng sundalo at siya tumakbo ng kubahan. Ito po ang pagkakasulat nito si Mark. No? At itong si John naman po, sabi naman ni John na sinasabi po sa atin na si Simon Peter was the one who wielded the sword. Si Simon Peter, siya yung bumugot ng kabaw upang tikpasin, no? Ma-injure niya yung tenga ng isang servant na nagnangalang Malchus. At sinabi rin po niya, what Jesus said especially to Peter, then Simon Peter, who had the swords, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. So, at kinuman niya po itong si Peter, put your swords away. Shall I not drink the cup the Father has given me? Hindi ko ba maaaring inumin yung cup na pinagkaloob ng Ama sa akin? And finally, dito sa ating pasahe, itong si Luke, he adds that there were a number of followers of Jesus na humingi po, sumigaw at humingi ng permiso na humugot ng tabak. So we know that they had two swords and that Jesus had told them to buy a sword. Kaya when they shouted to him whether they should defend him, Jesus didn't say no. He forced, after allowing Peter to strike the one of the high priest's servant. So Luke tells us na pinagaling po ng ating Panginoon yung natagpasan ng kanya. So, iba-iba pong contribution itong mga apat na evangelists sumulat nitong aklat, itong gospel. Sa basis sa ating mga pag-aaral, they are superintended by the Holy Spirit, but they are not forced na para bang hinawakan ng kamay at susulat nila. So, iba-iba sila ng style na pagsusulat. So, si Luke, dahil siya ay doktor, so sinamahan niya ng pinagaling ng ating Panginoon yung natagpasan ng tenga. So, yun po yung background.
Pagdating po sa verse 47, while he was still speaking, sabi po sa ating pasahe, speaking of what? Ano ba yung sinasalita ng ating Panginoon sa Kristo? While he was still speaking. Doon po sa verse 46, noong last Sunday na ating preaching, ay nangungusap siya kila Peter, James, and John. Bakit sila natutulog? Pagkat pinabilinan niya sila na manalangin. Hirap manalangin. Aantokin sila. Get up and pray that you may not enter into temptation. Sabi po ng Panginoon. It is as if He has just finished His command to them to pray, or He knew, no, na alam ng ating Panginoon yung paparating. No, a temptation. It's about to enter dito po sa Gethsemane Garden. At kung titingnan po natin yung timing, hindi po doon sa oras ng kanyang pananalangin, dumating yung mga huhuli. So, God is in His providence, He is in control doon po sa mga pangyayari, doon sa mga timing. So, hindi nila na-disturb yung pananalangin ng ating Panginoon. Dumating sila ay tapos na yung pananalangin at kinakausap na ito mga alagad. Dumating at maya-maya ay dumating si Judas na kabilang sa 12. Sinasabihan sila ng ating Panginoon na manalangin so that they will not enter into temptation, sapagkat alam ng ating Panginoon na may paparating na pangalan o temptation. Nandun po yung warning ng ating Panginoon sa kanya. Madalas tayo gaya ng mga alagad. Kung kailan may warning, saka tayo sumusugod. Kasi susubukan daw kung tama yung warning. At pagkatapos ay dumating yung karamihan. So yung pagdating ng karamihan, sabi ko nga, ay hindi na-interrupt yung pananalangin ng ating Panginoon. At napanalangin niya yung kanya mga panalangin na nais niyang ipanalangin. No? And siya po ay prepared doon sa darating na panganin. Temptation. So magpapakita po dito that God providential control doon po sa timing. So yung mga disipulos ay hindi po sila prepared. At nandun po yung kanilang takot nung dumating yung mga Roman soldier, at hindi lang yon, yung mga chief prince and officer of the temple at yung mga matanda. Marami yung dumating. Kaya ang sabi doon sa Mark, nagpulasan sila, nagtakbuhan. At kung titignan natin yung sena, ay ang Panginoon maaaring naiwan at may panilan. So, kung papasukin tayo rito, sino ba yung may iwan? No? Kasi hindi sila handa sa kung ano yung darating. No, they were surprised. No? Kaya sabi nung nakaraan natin pag-aaral, be prepared. Maging handa tayo ano man yung dumating sa atin. At paano hinandle
ng Panginoon. Nakita natin siya ay kalmante na. Wala, no? Nandun yung kapayapaan. No? At itong mga kasamahan niya ay na-surprise, nagulat at nagsitakbuhan because they are not prepared. So, the disciples were not prepared. What a frightening sight it must have been to the disciple, for the large crowd, including his Roman soldiers, as well as the chief priests and officers of the temple, elders who had come against him. At marami po yung mga dumating doon sa lugar na kung saan naroon ang ating Panginoon Kristo. At alam ni Judas yung lugar. Kasi nung sa nakaraang pasahe natin, ay malimit, doon ang pupunta ang ating Panginoon. Naalala niyo yung preaching ni Pastor Joseph. It was custom sa Panginoon na nandun siya nalalangin. So, alam ni Judas kung anong oras kung saang lugar nila malasumpungan ang ating Panginoon. At nilapitan niya si Jesus upang hagkan, sabi po sa ating pasahe. At sinabi ni Jesus, Judas, pinagkakalulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Sabi po sa Psalms 27:6, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Kapag may nag-aaway na mag-asawa, at kung gusto magkasundo itong si lalaki, ay halikan nitong si babae. At sasabihin ng babae, halik ni Judas. Ibig sabihin na hindi totoo yung kanyang halik. Halik ni Judas yan. Pamilyar po sa atin itong pasahe na ito. At narinig natin madalas. Ibig sabihin, yung halik na yun ay hindi siya tunay na halik ng pagmamahal. Pagkos halik ng pagkakaanlo. Peki yung halik niya. Ganun ang inahasa ito si Judas. Kaya't malimit pag may nag-aaway. Tapos, halik itong si lalaki. Halik ni Judas lang yan. So, tingnan mo natin yung contrast nitong halik ni Judas at yung halik ng isang babae na humalik sa paa ng ating Panginoon Kristo. Yung halik ni Judas is a fake kiss. At yung pong halik ng babae is a fervent kiss ng pusapanan ng ating Panginoon Kristo. Yung pong halik ni Judas is the way, sa ating Panginoon to death, while yung babae will be willing to die for Him. Yun po yung pagkakaiba ng kanilang halik. So sinabi ni Jesus, pagkakalulo mo ba ang anak ng tao sa mamamagitan ng isang halik? Yung pong but suggests that Judas was drawing near and preparing to give Jesus a kiss. But Jesus was in essence saying po sa kay Judas, yung katanungan, na ipagkakanulo mo ba? Ano po yung great compassion ng ating Panginoon na binibigyan pa niya si Judas ng pagkakataon upang magbago
upang mag-repent. Ito na yung chance mo para magbago ang isip mo, mag-repent ka. But hindi po yun ang ginawa ni Judas. Judas ay ipinagkaloob niya ang anak ng tao, sabi niya, the Son of Man, sa isang halik by means of a kiss. So, kaya tinanong siya ng ating Panginoon Kristo. Sabi po ng iba, ang pagtanong ng ating Panginoon Kristo ay isang rebuke sa kanya. At yung iba naman sabi niya, ito ay isang panawagan para sa kanya, kay Judas. So ito po yung naging senyales na kung sino yung kanyang hahagkan ay siya na yan, ang kanilang nahanap ng ating Panginoon Jesucristo. So, Son of Man ay kilala po ng mga Hudyo ay ito ay inula doon sa Daniel, ang nangangalagan na Messiah, yung Son of Man. No, yung Son of God became the Son of Man that he might change the Son of Man into the Son of God. Dumating daw yung anak ng Diyos upang maging anak ng tao, upang ang mga anak ng tao ay sa pamamagitan niya ay maging anak ng Diyos. At sinasabi po din sa John 1:12, no? Yung mga sumampalataya sa ating Panginoon Kristo ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Then, in verse 49, sabi po, when those who are around him saw what was going to happen, they said, Lord, shall we strike with the sword? So, sariwa pa po sa kanilang isipan yung pag-uusap doon sa 36 to 38 ng verse 22. Yung sinabi ng ating Panginoon na kung ay pagbili nyo ang inyong balabal at bumili kayo ng tabak. No? Kaya ito mga alagad ay sila po ay nagsabi sa Panginoon dito sa verse 49, shall we strike with a sword? And those who were around him saw that what was going to happen ay tinanong po ang ating Panginoon Kristo. At pagkatapos ay may humugot ng isa sa kanila ng tabak at tinagpas yung tega, ito servant of the high priest. Sa tingin nyo, tenga lang ba yung tinamaan? Kasi si Peter, hindi po siya bihasa sa sandata. Siya po isang mangingisda. Ang alam ni Peter ay pumatay ng isda. Hindi po siya sanay na pumatay ng tao. Lumampasin niya. Kasi kapag ikaw ay sanay sa espada, kaya mong yung tenga lang, yung pupuntirehin mo. Pero pag hindi ka sanay at hinampas mo yung espada, pag tapos sa tenga, diretso dito. Kasi walang control. At ganun po yung kwento sa ating pasahe. Pero kung i-imagine natin, ay hindi kayang gawin yun. Yung tenga lang ang tatamaan. No? Tenga lang ang tatamaan. So, sabi nga, yung fisherman na kumikitil lang ng isda, kumikitil ng buhay ng isda, ay may experience niya na kumitil ng buhay. Gaano ka hapang itong si Peter. No?
Ang daming mga sundalo na nandoon. Ang daming mga tao na nandoon. Siya ang may lakas na loob na gumawa ng gano'n. Ano po yung makikita natin sa dito sa eksena na to? Espada, inampas niya, kaya lang ang pinamahan. Napakaliit ng magagawa natin kapag tayo ginamit natin yung ating sariling kakayahan, yung strength natin, hanggang sa tenga lang yung ating mga accomplish. Hanggang tenga lang yung ating matatagpas. Kung tayo ay gagamit, no, yung ating sariling lakas at ang sariling nais natin yung ating gawin sa ating mga pamamaraan. Maliit na bagay lamang yung ating mga accomplish. Tenga lang ang kaya niyang tagpasin. But pansinin po natin doon sa Acts, nung ginamit ni Peter itong sword, no, salita ng Panginoon, maraming tao, no, yung kanya na-pierce yung kanyang mga puso. Malaki yung kanyang nagawa. Kapag ang kanyang ginamit ay yung pamamaraan ng Panginoon, hindi yung pamamaraan ng mundo ito. Kapag ginamit natin yung sa pamamaraan ng mundo ito, no, ay maliit lamang yung ating mga accomplish. Hanggang sa tenga lang, hanggang yung ating matatagpas. But kapag tayo ay gumamit sa pamamaraan ng Panginoon, ginamit niya doon sa Acts yung swords, which is the Word of God, no, maraming puso ang kanya na-pierce. Yan po yung lesson na ating makita doon po sa tagpo na iyon. Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananaga na po ako. Napakaganda po, no? Sila ay humingi ng guidance, Panginoon. Humingi ng guidance. Sabi nila, Panginoon, mananaga na ba kami? Hindi pa sumagot ang Panginoon, ay may kumilos na. Ganyan tayo minsan pag tayo ay nananalangin. Di ba? Tayo ay mananalangin sa Panginoon, nais ko ng ganito, i-direct ko kasi ganito, at pagkatapos natin nanalangin, then gagawin na natin yung ating mga pamamaraan. Hindi tayo naghihintay muna ng kasagutan. So hindi sila naghihintay muna ng kasagutan. Tanong pa lang ay may bumunot na. So, ganun minsan o madalas tayo. No? We pray sa Panginoon na may mga bagay na nais natin. Pagkatapos natin nanalangin, ay si kumaring ganito. Ang pumuntahan. Iba ang resource na yung ating hanapin. So, minsan pag nagbabasa tayo, hindi natin nakikita yung mga ganito. Mga simpleng bagay lang, pero malaki ang mensahe na ating makikita. No? Hindi naghintay ng kasagutan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, no, sa Psalm, sa Kawikaan, sa mata ng tao, nakikita niya ang mga bagay ay mabuti. No? But at the end is destruction. Humingi sila ng guidance sa Panginoon. Nagtanong sila kung tatagana ba sila. Hindi pa sumagot ay may tumagana. No? At yan ay masasalamin natin yung ating mga sarili kapag tayo ay nananalangin at tumihiling sa Panginoon. Hindi tayo makapaghintay. Ang gusto natin ay laging instant. Pag hiniling mo, babagsak mo dyan sa harapan mo.
At pagkatapos, yung ginawang mess nitong si Peter ay ang Panginoon ang nag-ayos. Siguro kapag kung hindi pinagaling ng Panginoon itong si Malchus, maaaring kasama si Peter na ipinako din sa krus. Dahil nakapatay siya. Murder. So, gano'n yung mangyayari sa atin. No? Pag hindi tayo naghintay sa kastanungan ng kasagutan ng Panginoon, mess ang mangyayari at ang Panginoon ang aayos pa ng mga ginawa natin. Yun po yung lesson na makikita natin dito sa verse 49. Nang makita ng mga lagad, naksama niya kung ano ang mangyayari. Nakita nila ang mangyayari. Dadakpin ng Panginoon. At humingi nga sila ng pahintulot, but hindi nila inintay yung kasagutan. At yung isa sa kanila ay ginawa na yung nararapat niyang gawin na hindi pala nararapat gawin. At pagkatapos ay natigpas yung tenga ng isang alipin ng saserdote at sinabi ng Panginoon, huwag. Doon pa lang siya sumagot nung natigpas na yung tenga. So, hindi sila prepared. Kaya hindi nila na-handle yung sitwasyon. Hindi kagaya ng ating Panginoon Kristo. Kung titingnan natin si Judas, matagal na niyang kasama ang ating Panginoon Kristo, subalit kakaunti, maliit lamang yung kaalaman niya sa ating Panginoon Kristo. Iniisip niya na kailangan ng maraming tao na aresto sa ating Panginoon sapagkat ang nasa isip niya baka sila ay magre-resist. Baka sila ay lalaban dahil meron siyang 11 at meron silang 2 kabak. Kala ni Judas ay may malaking kaguluhan ang mangyayari. But hindi ganon ang nangyayari sa Garden of Gethsemane. Kalmante ang Panginoon. Dahil siya ay prepared, alam niya, handa siya sa mangyayari. Subalit ang mga lagad ay hindi po handa. So why did Peter resort to the sword? Bakit siya ay humugot ng taba? Dahil siya ay hindi handa sa mangyayari doon sa Garden of Gethsemane. He was unprepared because he slept when the Lord wanted him to pray. Hindi siya handa sapagkat siya at sila ay natutulog nung sabihan sila ng ating Panginoon na sila ay manalangin. He was unprepared because earlier when Jesus was trying to get through to him and the other disciples, Peter was talking when he should have been praying, paying attention to Christ. He now fight when he should have yielded. He did not discern the events of his situation with what Jesus has been saying up to this point. He was fighting the wrong enemy with the wrong weapon. So, yung pong real enemy ni Peter was Satan, and his real weapon was the Word of God. Same thing daw po sa atin. Mga minamahal kapatid, yung ating daw real enemy is Satan. And the scriptures are the most effective way in dealing with him.
and our own sinfulness. Kung maalala nyo, nung tinamp ni Satan yung ating Panginoon sa Kristo sa wilderness, ano yung ginamit niya? Word of God. In Gethsemane, the cut ear is an emblem of the lack of preparedness, lack of prayerfulness, fearfulness, pleasantness, patience, and the lack of perception of insight or awareness or discernment. How many times do we cut ears or lust out at others with cutting words? Ilang beses daw tayo nakatagpas ng tenga doon sa mga masasakit na salita na ating binibigkas. And verse 50, the one of them struck the slave of the high priest and cut off his right ear. Yun po si Peter. With one sword, Peter was willing to take a small army of men. Yet, he couldn't pray with Jesus for 1 hour. Sa isang saglit, gusto niya ay makakuha siya ng hindi na maliit na army. But hindi siya makapanalangin kahit isang oras na. Prayer is the best work we can do and often the most difficult. Sabi ko po kanina. With his swords, Peter accomplished very little. He only cut off one ear and really just made a mess that Jesus had to clean up by healing the severe ear ng pong servant of the high priest. When Peter moved in the power of the world, he only cut off ears. But when he was filled with the Spirit, using the Word of God, Peter pierced heart for God's glory. Yun po yung sa Acts 2:27. Sabi po ni John, who struck the slave was Simon Peter. And yung slave ay si Malchus. Perhaps Peter wanted to fulfill his promise to defend po yung ating Panginoon Kristo at all costs. No? Na sinabi po niya nung mga nakaraang verse, even if I have to die with you, I will not deny you. Sabi po ni Peter, marahil ay gusto niyang ipakita sa ating Panginoon na iiwan ka man ng iba, ako ay hindi kita iiwan. Hindi ka. What a difference the day made, especially even is the day of Pentecost, the day when Peter received the gift of the Spirit. When Peter used sword's power, he could cut off only an ear. But when Peter, filled with the Spirit and using the Word of God, which is the living and active and sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, and of joint and marrows, and able to judge the thought and the intention of the heart, Peter was able to pierce heart for God's glory. At lahat po ng mga mananampalataya, tayo po mga mananampalataya ay may access to that the same powerful divine word of God. The question is,
are we using these swords for the glory of God? Ginagamit ko ba natin itong divine swords, which is the Word of God, para sa kaluluhanati ng Panginoon? Peter has been sleeping when he should have been praying, talking when he should have been listening, and boasting when he should have been fearing. Now he was fighting when he should have been surrendering. Peter made a number of serious mistakes when he attacked Malchus with the swords. Peter was fighting with the wrong enemy with the wrong weapon. So sabi po, dun sa Ephesians, our enemies is Satan. Doon sa Matthew chapter 4, doon sa temptation in the wilderness, Jesus defeated Satan with the Word of God. And that is the weapon we must use. At dito po ay na-reveal din yung wrong attitude and trusted the wrong energy into si Peter. Peter was declaring war, and he was depending on the arm of flesh. Yung whole situation, yung whole approach po niya doon sa situation is not like approach po ng ating Panginoon Kristo. Iba yung approach ni Peter doon sa sitwasyon. Marahil sa atin ay ganoon din na experience na buo natin na mga pangyayaring gano'n na imbes na kalmati ka ay retaliate ka makagad. Kaya hindi nakikitaan sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Because yung ating pag-handle ng situation is same doon sa mga hindi Christian. Minsan, mas higit pa. Minsan, higit pa. Nagsabihan lang, iba-iba na yung lumalabas o ng labi. His whole approach of the situation was not at all Christ-like. And it stands as a good warning po sa atin sa kapanahonan natin ngayon. Yung now lost world may act this way, gaya ng act ng Peter, but it is not the way God's servant should act. Hiraw po tayo, mag-act kapag nandun tayo sa mga sitwasyon na gano'n. We must act as Christian wherever we are. Sabi nga ang kwentong Pastor Joseph, yung prinsesa nagpaalam sa king natin ng party. So, pinayagan ng king, pero pinabilinan siya ng king, alalahanin na ikaw ay prinsesa. Ang ibig sabihin mo ng king, you act as a princess. Kung ikaw ay Kristiyano, you act as a Christian. Saan man ka naroon, anumang sitwasyon ang iyong nabibilangan. Kaya minsan napupulaan yung mga Christian dahil they are not acting like Christian. Sabi ni Gandhi, kung sana yung mga Christian, they act as Christian, sana naging Christian ako. Kasi hindi niya makita sa mga Christian kung paano yung mga Christian. The lost world may act this way, but it is not the way God's servant should act. But Jesus answered and said, "Stop, no more of this." And he touched his
ear and healed him. Peter, sabi ng ating Panginoon, stop this violence immediately. In Matthew's account, Jesus explained why Peter's action was absurd and unnecessary. No? In-explain po ng ating Panginoon, Jesus explained, for all those who take up the swords shall perish by the sword. Ang nabubuhay sa tabak ay namamatay sa tabak. Jesus was in effect telling Peter, if he took a life with his sword, he would suffer just punishment for his murder. Then, sinabi ng Panginoon doon sa Matthew, do you think, sabi niya, na hindi ko ba pwedeng tawagan ng Ama, no? At dadalhan niya ako, no, ng 12 legion of angels. Yung isang single angels, no, ay marami na po siyang na-accomplish doon sa mga taga-Assyria. Kung babasahin niyo doon sa 2 Kings 19:35, anong gabi na napapalibutan sila Elijah na mga sundalo, yung mga Israelita, yung mga sundalo. Nung gabing yon ay pinatay ng Panginoon itong mga nakapalibot sa kanila. Kung kaya paggising nila sa umaga, sabi po doon sa basahe, when they wake up in the morning, they are all dead. Hindi yung nagising sa umaga, yung namatay. Yung nakita nila nasa labas, yung mga patay. Ang bigla ka, they woke up in the morning and they all dead. Kung parang yung nagising, yung mga patay. Mahirap pag nilita na yung translation at hindi mo ginawa sa context, ay maiiba yung ibig sabihin. No, ganun magagawa ng isang angel lamang. Paano pa kung 72,000 na angel ang ipapadala kung nanaisin lang ng ating Panginoon? At pagkatapos, he goes on to explain why Peter's action were to cease and why he did not cry for help. No? These things must happen this way in order to fulfill the scripture. Kailangan mangyari ito upang maganap ang nasusulat sa kasulatan. So it is the only instance in the gospel of our Lord healing of fresh wound caused by external violence. Meron na po ba tayong nabasa maliban dito na pinagaling niya yung natagpas ng tenga, sanhi ng external violence? Pagaling siya ng mga sakit, nagpagaling siya ng iba't ibang klase ng sakit, but not caused by an external violence. But ito po, ito lamang ang instance in the gospel that our Lord healing of flesh wound caused by external violence. So, it is a striking instance of a miracle work dito pa sa kaaway. Sa kaaway pa niya ginawa na hindi humiling. No, hindi pa humiling yung si Marcos. At siya ay without faith. No? And without any thankfulness. Hindi po natin nakabasa nun na nagpasalamat siya pagkatapos sinahuli o tinambali yung tenga na nakatikas sa kanya.
At the very beginning, Jesus ministry, ay sinabi po niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Doon po sa Matthew 5:44. Now about to go to the cross, he took love a step further. Patungo na lang siya doon sa krus ng Kalbaryo, ay pinamana sa kanya yung kanyang pag-ibig doon sa kanyang kaaway. At yun po yung turo niya sa atin. Love your enemy. Huwag niyo silang sumpain. Ipanalangin niyo sila. Pinapanalangin ko naman po sila, pastor, na pamana kita. Pinapanalangin naman eh. Kaya lang, iba yung panalangin. Pinapanalangin ba natin yung ating mga amo? Sabi ko, pagbago na siya. No? Ang ating Panginoon ang siyang ang ating model, yung example, no? Yung pag-ibig sa mga enemy. At ipinakita niya pa dito sa huling bahagi ng kanyang buhay, mga ilang oras na lamang, no? Ay pinakita pa niya yung pagmamahal niya sa kanyang enemy. Hindi man humiling ng kagalingan, ay ginawa niya yung nararapat tubig na pinakita niya yung pag-ibig ng pag-ibig niya sa kanyang mga kaaway. Ang sabi po ng iba, ganun daw yung way of God spreading yung pong gospel. No? Kasi itong si Malchus ay servant ng high priest. At yung pong si Caiaphas ay bakit siya nagkaroon ng sermon? At makita po natin dito, every 50 years, nandun po yung year of Jubilee na pinalalaya po yung mga slave. At dito ay pahapyaw ng pagkita, no? Na itong si Marcus ay napalaya, even indirect. At siya ang magiging witness doon, no? Sa household itong kanyang amo. Even sila Peter, no, nung sila ay nasa kulungan at na-witness nitong mga soldier yung nangyari, no, ay sila rin ay magiging witness yung sa kanilang mga sanasasakupan. Siya po sa po, ganun din yung kanyang mga pamaraan. Sa kanyang pagkakulong sa Roma ay nag-umpisa siya doon sa mga soldier na nagbabantay sa kanya upang may kalang yung ibang. Ganun yung pamamaraan ng ating Panginoon to spread yung pong gospel. Tayo, anong pamamaraan ng ating ginagawa? Yung pamamaraan natin is be silent. Tahimik lang, no? Tahimik lang, no? Kaya kahit kasama na sa kwarto, no, ay nagdadoubt pa na Kristiyano ka na. Kasi hindi halata. Hindi halata. Hindi nakikita. So, pagpatungo na ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ilang oras na lamang, he took love a step further, no?
even as our enemies seek to destroy us, make them whole. Jesus' non-retaliatory response to those who sought to kill Him gives a challenging example dito sa mga disipulo, no, sa lahat ng kapanahonan, no, doon sa mga maling mga trato para sa atin. So, at malinaw daw that Jesus practiced what He preached. Na-practice ng ating Panginoon kung kano ang kanyang itinuturo. Itinuturo niya na mahalin ang mga kaaway at ito, yung kaaway niya ay pinagaling doon sa pagkakatagpas ng kanyang tenga. Then Jesus said to the chief priest and officer of the temple and elders who had come against Him, have you come out with swords and clubs as you would against a robber? Kagaya ba siya ng isang kriminal o robbery, no, na siya ay dadakpin, ang dami po pumunta. No? Kung i-imagine natin ay malaki yung bilang dahil part ng soldier, part ng mga sa high priest at yung mga matatanda, may dalang ilawan, no, sa gabi, ating gabi, at may madalang mga tabak at panampas. Parang sa pelikula, isa lang yung huhulihin, isang batalyon ng magulo. Pagkatapos, yung huhulihin pa nila, ay hindi magre-resist dun sa kanilang panghuli sa kanya. No? Gaano karami yung humuli sa kanya. No? Nandun yung calm spirit ng ating Panginoon. Siya ay handa dun sa mangyayari because He knows na dapat ito mangyari sapagkat ito ang nasusulat sa kasulatan. While I was with you daily, ito sa mga temple, sabi, will not lay hands on me, but with this hour and the power of darkness are yours. At nung tinanong pa nga yung ng ating Panginoon Kristo kung sino yung kanilang hinahanap, sabi nila, si Jesus ng Nazareth. At siya ay sumagot na ako nga ito. No? At sila ay lumistansya at they fell in the ground. So gano'n ang kapangyarihan ng ating Panginoon. They fell in the ground. Kung nanaisin lamang niya sa isang iglap lang, ay kaya niyang gapihin itong mga umuhuli sa kanya. But because ito ang nasusulat sa scripture na kailangan matupad, ay gano'n na lamang yung kanyang attitude doon sa sitwasyon na yun. Now the disciples beside Jesus would predict their desertion earlier, declaring in Matthew 26 verse 31, "You will all fall away because of me this night, for it is written, I will strike down the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered." Yan po ay nasa prophesy, no? The Zechariah, no? 13:7. Strike the shepherd that the sheep may be scattered, and I will turn my hands against the little ones. We never know our
confronted with the prospect of great triumph until we come to grapple with them and are engaged in them. So the disciples had all said they will not forsake him when it comes to the push, not one of them is stand by him. Maraming mga mananampalataya, mga Kristiyano, ganun din yung kanilang declaration. Hanggang sa huling hindi na po, I will not deny. But pag dumating na yung punto, no, na nandun ka na sa ganong sitwasyon, kaya mo pa bang panindigan yung pananampalataya, yung loyalty mo sa ating. If na mayroong papasok dito ng mga huli, sino kaya ang may iwan? Baka kasi si pastor. Kaya malayo pa ang pinalalahanan na ng ating Panginoon. Ito ang mahalaga. Sapagkat ito ang mangyayari. Ito ang gaganap. At nangyari nga dun sa Garden of Gethsemane ay nagpulasan po sila. Yung isa, pagmamadali niya, dahil siya ay nahawakan ng sundalo, ay tumakbo pa kahit ubo. So, ganun. Ganun yung mga tao. No? Pag okay, ay nandun yung pangako na sinasabi. Pag dumating na yung time, no, dun lilitaw, dun makikita yung mga puro, no, yung mga true follower of Christ. Kapag nandun na yung sitwasyon na gano'n. The disciples had failed to pray lest they enter into temptation, and now when the temptation came, they were unprepared. And they realized that Jesus was not going to arrest their faith faltered, and they fled in fear. And then Luke adds, Luke does not have Jesus' word regarding fulfilled prophecy. But ito pong ibang synoptic gospel ay isinulat po nila doon. Even in their hostility toward Christ, ito pong mga apostate leaders of Israel were fulfilling the redemptive plan of God. Ang alam nila ay ginagawa lamang nila yun. Pagkat nais nilang gawin yung pagdakip sa ating Kristo, yung pagpatay sa Kanya at pagpapako sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang hindi nila alam, they are fulfilling the redemptive plan of God. God sovereignly used their wickedness. God sovereignly used their wicked schemes to accomplish His eternal purposes. God's redemptive timetable was perfectly on schedule. Mark 14:49 states, this has taken place to fulfill the scripture, which is another way of pointing to the arrival of the time in which God's redemptive plan would take place and find its fulfillment. Ito yung oras. Ito yung oras nila, sabi ng Panginoon. But after the resurrection, yun po yung time ng ating Panginoon. The power of darkness are yours. The time when the power of darkness wane. The power of darkness is another name of the kingdom of Satan. At in-explain po ito ni Paul dun sa Colossians 1:13.
Sabi po niya, Apostle Paul, God rescued us from the domain or the power of darkness and transferred us from the kingdom of His beloved Son. At gaya po maalala natin doon sa Genesis 50:20 kung kay Joseph, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about His present result to preserve many people alive. Yun po yung hindi alam nitong mga humuli sa ating Panginoon. So each of us must decide whether we will go through life pretending, gaya ni Judas, or fighting, gaya ni Peter, or yielding to God's perfect will. Each of us must decide. Will it be the keys, or the swords, or the cup? Alin po yung pipiliin natin? Like Judas, who betrayed the Lord with a kiss, or like Peter, who used the swords, just lost the ear of the servant of the high priest, or like Jesus, who yielded dun sa nais ng Panginoon sa kanya. God Almighty allowed them to implement their will so that His divine will be done. At yung daw ironic dito na that ay inaakala nitong mga huli ay magre-resist ang Panginoon. Pag nung kanila siyang huli ay hindi po nag-resist yung Panginoon. They were fulfilling the plan of God for His Son to become the Savior of the world. God did not make them arrest, scourge, and crucify Jesus. They were not a bunch of robots. So itong mga Jewish leaders ay pinako nila sa krus, at ito yung kanilang choice sa ating Panginoon Kristo. But the Lord ay alam niya ang mangyayari yung mga bagay nito before the foundation of the world. Noong pong arrest dun sa garden ay isa pong illegal pagkat inuli siya ng gabi. The arrest in the garden was illegal, but it was done at night. Ito po ay na-accomplish through a hired accuser. Ano pa? Accuser. At ito po yung mga apat na parties na involved dito po sa ating masahe. At tingnan natin kung saan tayo kung nakapaloob dito. Apat po yung parties na involved dito. Ang una ay si Judas the traitor. He was the man who had abandoned God and entered into a league with Satan. It is only when a man has put God out of his life and taken Satan in that he can seek to selling Christ. Yun po yung unang party. Kapag daw, sinaintabi mo ang Panginoon at ikaw ay nakipagkasundo kay Satan, then magagawa mo yung kagaya ni Judas
ay pinagkaloob niya ang ating Panginoon. And the second parties were the Jews. There were the Jews who had come to arrest Jesus. They were the men who were blind to God. When God incarnate came to this earth, all that they could think of was how to hustle or to push him to the cross. They had so long chosen their own way and shut their ear to the voice of God and their eyes to his guidance, that in the end they could not recognize him when he came. It is a terrible thing to be blind and deaf to God. Ayun po, itong mga Jews. Sarado yung kanilang mga isipan, yung kanilang mga mata. No? Hindi nila marinig yung tinig ng Panginoon. Kaya hindi nila na-recognize ang ating Panginoon bilang Messiah. At nandun rin yung mga disipulo. No? They were the men who for the moment had forgotten God. No? Dahil sa hindi sila prepared at nabigla siguro marahil sa pagdating ng maraming tao, no, ay nakalimutan nila ang Diyos. No? Their world had fallen in and they were sure that the end had come. Dumating na ang katapusan. Para bang yung malakas na ulan sa UAE. Marami yung nagsabi, ito na kaya yung katapusan. Dahil matagal na panahon hindi nangyayari, no? Sa lugar na ito. Dahil hindi sila prepared, no? Akala ng iba, ito na ba ang katapusan ng mundo. The last thing they remember at that moment was God. The only thing they thought of was the terrible situation into which they had come. Two things happened now to the man who forget God and leave him out of the situation. So, ito po yung dalawang bagay. Kapag daw nakalimutan mo ang Diyos at isinantabi mo sa ganitong mga situation, he become utterly terrified and completely disorganized. They are terrified and completely disorganized. Hindi na alam kung ano ang kanilang gagawin. No? Nandun yung takot. Kaya siguro kanya-kanyang takbo. Di ba lang kung saan direction sila patungo. Because they were terrified and completely disorganized. He loses the power to face life and to cope with it. In the time of trial, life is unlivable without God. Sa panahon daw ng mga pagsubok, ang buhay is unlivable kung wala sa iyo ang Panginoon. Kung wala ang Diyos. Kaya naalala ko si Pastor Jun, sabi niya yung daw walang Diyos sa kanyang buhay pag dumating yung problema ay nandun sa taas ng bridge patalo na sa bridge. Tapos ikaw na Christian ay aawatin mo siya, no? At kapag ikaw ay hindi rin prepare, makasasamahan mo siya. Yun daw, no? Ang dalawang bagay, no, kapag wala sa atin ang Panginoon at kapag nalimutan natin ang Panginoon sa mga ganong sitwasyon, no, tayo ay nandun yung takot and completely disorganized, no? Mawawala daw yung ating kapangyarihang harapin ang buhay, no? At sa mga panahon ng pagsubok, mahirap daw na kapag wala ang Diyos ay pabuhay ang buhay. And yung fourth, there was
Jesus. And Jesus was the one person who is in the whole scene na naka-remember sa Panginoon. Only Jesus ang nakakalala sa Panginoon. And the amazing things about Him in the last days was yung pong absolute serenity ng ating Panginoon. Yung nandun yung calmness, nandun yung peacefulness. Kaya nung siya i-restoring, ay hindi siya nabagabag. Nandun yung kanyang kalmante, yung kanyang kapayapaan ay nandun. Once Gethsemane was over, ay nandun yung tagumpay. In those days, even at his arrest, it was he who seems to be in control. And even at this trial, it was he who was the judge. The man who walks with God can cope with any situation and look any foe in the eyes and bow and unafraid. It is only when a man has bowed to God that he can talk and act like a conqueror. Kapag kasama mo ang Diyos, you can act and talk like a conqueror. Because, sabi ni John, greater is He who is in us than who is in this world. Yun po yung apat na purpose na involved dito sa ating pasahe. We should learn for another thing from these verses that it is much easier to fight a little for Christ than to endure hardness and go to prison and death for His sake. Mabasa po natin, no? And our Lord's enemies drew near to take Him. One of His disciples ay pinagapo niya yung servant of the high priest. No? The fear of man overcame him. At yung pong greatest of grace is patient suffering. At makikita po natin kay Saul, no? Said the Lord Jesus, what great things He shall suffer for my name. Sabi po ni Saul. Sa Acts 9:16. At si Peter, you may be sure, did far less good when he drew his sword and cut off the man's ear than he did when he stood calmly before the council. As prisoner said, no, we cannot but speak the things which we have seen and heard. Mas malaki yung kanyang accomplish kapag yung sword, no, the word of God yung kanyang ginamit instead yung tabak na meron siya. Sabi nga, yung tabak ay kaya lang yung kanyang na-accomplish. But yung ginamit na yung word of God, which is the sword, ay maraming puso yung kanyang appears for the glory of God. The sovereignty of God over everything done upon earth is absolute, complete, and complete. The hands of the wicked are bound until allows them to work. Nakatali daw po yung mga kamay ng mga masama until God's allow them to work. Kung maalala nyo yung eksena doon kay Job. Only God, by allowing Satan na makanti niya ito
si Job. The same thing po sa atin. The hands of the wicked cannot steer one moment before God allows them to begin, and cannot steer one moment after God commands them to stop. So yun daw pong verse natin na mag-aralan, no? Ay maraming mga mensahe na ating natutunan. Yung pong tagumpay ng kanyang makakaaway has never been entire and complete. They have had their heart, but they have had no more. So matapos po yung persecution, Stephen ay nandun po yung conversion ni Paul. After yung pong martyrdom ni John Huss, maalala niyo si John Huss, ay nandun po daw yung pagdating ng German Reformation. And let us take comfort in this word of our Lord and looking forward dun sa ating mga future lives. If we are true follower of Christ, we shall have an hour of trial. At maaaring yung hour of trial na to ay mahaba. Hindi po natin alam. But we may rest assured that the darkness shall not last one moment longer than God sees fit for us. Hindi daw po haba yung darkness, no? Doon sa nilagay ng Diyos na fit tayo para doon. Kapag inalaw ng Panginoon ito sa atin, then ito ay kakayanan natin because He also gave us the power and enable us na ma-overcome natin yung mga ganito. And finally, let us take comfort in this word of our Lord in looking forward to the future history of the church and the world. Clouds and darkness may gather around the ark of God. Persecution and tribulation may assail the people of God. The last day of the church and world will probably be their worst day, but the hour of trial, however grievous, will have an end. Meron daw katapusan, hindi mananatili, no? Yung oras ng mga pagsubok. Even at the worst, we may boldly say, the night is far spent, and the day is at hand. Gaano man kahaba ang gabi, ay mag-uumaga rin sa ating mga buhay. So, ang tanging paalala po sa atin ng Panginoon, no, ay maging handa tayo sa mga sitwasyon na ganito. And we'll always use yung pong swords, which is the Word of God, so that malaki ang ating ma-accomplish for the glory of God. So, praise God po sa kanyang paalaala, sa kanyang salita. Tayo po ay sumayo. Bigyan ng Diyos, kami po ay tuloy na nagpupuri at papasalamat sa iyo, Diyos. Minsan pa, Panginoon, hindi ay iyong pinalalahanan, Panginoon, sa iyong mga salita. So, paano po namin handle yung situation na gaya ng pag-handle po yun? Kapag mga dumarating yung mga pagsubok,
po kayo nagatin sa anumang mangyayari sa sitwasyon sa ating pagtsyon na gaya ng mga alagati na natakot dahil sila hindi handa sa mangyayari. Lord, maraming salamat po, God, dahil nandun po yung tuloy na pagpapaalala po sa amin sa iyong salita, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ito na yung Panginoon. Kapag aming ginamit yung sarili namin lakas at ang aming mga pamamaraan, we will only accomplish a little. And then, po ay worse lamang, Panginoon, ang naging resulta ko. Balit kapag kami nanahan sa iyong mga salita, sa iyong pagkasal, Panginoon, patuloy namin gawin mo, God, ang nais mo na aming gawin sa tulong ng iyong mga Espiritu, Panginoon. You will accomplish much, Panginoon. God, ikaw ang sumasaan is greater than who is in this world. Lord, tunay mo, God, bilang mananampalataya, hindi po madali, Panginoon, yung mga sitwasyon, mga pagsubok namin kakarating. Kapag tunay nga namin, Panginoon, susundin, O God, yung mga pinagagawa mo sa amin. Namin yung paalala mo, Panginoon, na nandun kami kalakit ng mga trials, and we are blessed, Panginoon, because we are part of the suffering that you have, Panginoon, for your name's sake. Lord, maraming salamat po, O Diyos. Pagkat patuloy na pinalalahan mo po kami, Panginoon. And apart from you, O God, wala po kami magagawa, O Diyos. Kaya patuloy namin dalangin, O Diyos, na samahan mo po kami, Panginoon. Sa mga panahon na nasa kalungkutan kami, O Diyos, natin yung mga salita mo, Panginoon, aaliw sa amin. Panahon ng mga pagsubok, O Diyos, nandiyan ka kasama namin ang iyong mga salita at kukumpong sa ibigay ng lakas, ibigay ng wisdom, to handle, O God, yung mga sitwasyon na meron po kami sa mga oras na ito, Panginoon. Tunay, O Diyos, at the end of the tunnel, there is a light. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami nakahawakan sa iyong mga pangako. You never leave us nor forsake us. Sinabi mo sa iyong mga salita na kami ng mga napapagal at nalibigatan ay lumapit sa iyo. Paninibigyan mo ang kapahinga. Lord, alam mo po kung ano ang mga sitwasyon ng bawat isa ang nangyarito. Lain namin ng Diyos sa tulong ng Banal Espiritu that you will deal with us, O God, yung kanya-kanyang mga sitwasyon, Panginoon, na nais sa iyong kalooban, nais sa iyong pamamahal. Hindi po namin dinadalangin nais yung mga bagay dito. Because dalangin namin ng Diyos, bigyan mo po kami ng lakas. Samahan mo po kami ng Panginoon. Pagkat ang kasama namin ng Diyos, kami ay higit pa sa mahal ng bahay. Lord, maraming salamat po. Tunay Diyos, kapag ikaw ay kasama namin, ay malaki yung magkataon. Kasi apart po yung mga katiyan, wala po kami. Maraming salamat po muli ng Diyos sa iyong mga salita. Salamat po naman sa aking po sa Kristo na siyang patuloy na aming modelo
sa buwan kung ano po kanyang tinuturo. Tinuro niya sa amin na mahalin namin ang aming mga kaaway. And He showed us God na ayon pa sa Kristo na bagamat malapit pa siya doon sa destinasyon na kanina ko talaga sa kanyang Panginoon ay pinakita po po niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang kaaway na dapat namin kalahan. Salamat Panginoon pagkat meron kami Diyos na malalapitan in times of trouble, Panginoon. You know our heart. There, O God, I pray for you. Tulungan po kami, Panginoon, na maging mapanalangin. Gaya ng pagbiling sa inyo na so that we not enter into the temptation. And even if we enter into the temptation, Panginoon, ay prepare po na hanapin ang mga ito sa pagkakaram namin ng kasama namin. At kami ay magtatagumpay kahit ikaw, Panginoon, sumasa. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid. Lagi dito. Kilala mo po sila. Know them by name, O God. Alam mo, Panginoon, na ano yung kanilang situation, O God. We pray, Lord, tuloy na sa mga sitwasyon na meron kami. Tuloy kami mahubog. Tuloy kami malibero, O God. Yung aming nangpalataya sa iyo, Panginoon, ay lumayan, O God. At maharap namin, Panginoon, yung mga bagay na ito kung paano niharap, Panginoon, yung situation mo sa Gethsemane, Garden, O God. Lord, we thank you, and we praise you, and we commit to you everything, O God. Ang buhay po ng bawat isa. Tuloy na po kami samahan, pangulahan ng Diyos. At gawing mga buhay ng testimony sa mga tao na nakakasalamuhan na kakasama namin sa araw-araw, Panginoon. That they will see, Panginoon, na tuloy nga kami ay iyong mga anak po, Diyos. Mag-reflect yung masalamin nila, Panginoon, ang buhay na ngayon ng Panginoon sa Kristo sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po. Sa namin, pinagkakatiwala ang lahat ng mga. Salamat, Panginoon. Mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang gawin po natin ang benediction. Sa Kanya nakapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at sa makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Kristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula kanoon una, ngayon at magpakailan pa. Amen. Amen.